Kaya minabuti na naming pumunta sa Philippine Orthopedic Center upang matugunan ang aking kalagayan. Makalipas ang ilang pagsusuri, ay nilagyan ng cast o semento ang aking kamay at braso. Kasabay nito ay ang cold compress para maibsan o mabawasan ang pamamaga sa aking braso. Ang aking nanay ang aking naging kasama sa mga panahong iyon na ako ay limitado ang paggalaw. Makalipas ang halos isang linggo ay pinalitan ng cast o semento ang aking kaliwang braso. Ito na ang itsura niya. Nagkapantal dahil sa pangangati kapag pinagpapawisan. At ito naman ang panibagong cast na inilagay. Mas makapal pero ayos lang para sa ikagagaling ng aking braso. At inalis na rin tuluyan ang simento. Nakakatuwa dahil malaya na akong makakagalaw, lalo na pag magsi-CR at maliligo. Hindi ko na kailangan gumamit pa ng bidet. Salamat sa aking nanay dahil nandyan siya para umalalay sa akin, lalo na sa pagluluto. Makalipas ang mahigit isang buwan, muli ako nakadaan sa EDSA at idaanan ko ang terminal ng dati kong trabaho. Masaya ako na ako ay muling makakapagtrabaho na. Hinahanap-hanap na rin ng katawan ko ang magtrabaho. Pansamantala akong inilagay bilang aircraft wing guide habang ako ay hindi pa maaari magbuhat ng mabibigat. Ang wing guide o wing walker ay ang taong nakatayo sa tapat ng pakpak ng aircraft at sinisigurado na walang tatamaang istruktura o aircraft habang ito ay padak sa bay. Ang wing guide o wing walker din ang nagdiligpit ng mga cones at nagsasara ng mga cargo hold ng aircraft bago ito i-reposition. At kami rin ang naglalagay ng mga cone kapag ito ay nailipat na sa kanyang repo bay. At makalipas ang buong gabi na duty, oras na para umuwi at magpahinga. Dahil umaga ang aking uwi, siksikan sa MRT3. Isang araw ay may bagyong parating. Pero dahil sa hindi pa naman ito malakas, ay pumasok pa rin ako. Sabi ko, pag ako ay nahirapang sumakay, uuwi na lang ako. Awa ng Diyos ay hindi ako nahirapang sumakay kahit medyo malakas na ang hangin at ang ulan.
Kinabukasan, medyo bumuti na ang panahon. Akala ko tapos na ang bagyo dahil humina na ito nung maglandfall. Pero pagdating sa FPJ station ng LRT ay muling bumuhos ang malakas na ulan at may kasamang paghangin. Nitong nagdaang Pasko at Bagong Taon ay naging masaya at maayos naman para sa akin. Kahit na ako ay naka-duty sa mismong araw ng Pasko at Bagong Taon. Nagpapasalamat ako ay nakabalik ako muli sa aking trabaho at na-realize ko rin na hindi naman pala kailangan nagmamadali palagi. Kailangan maging maingat sa bawat kilos at galaw dahil minsan sa isang pagkakamali ay nakakaligtaan natin na may presensya ng panganib sa paligid na anumang oras ay maaari mangyari at hindi natin nakikita kapag tayo ay nag-aapura.